Ang simbolo ng kapangyarihan ng Head of State, Commander-in-Chief at Pangulo ng Pilipinas ay simbolo rin ng malaking responsibilidad sa isang bayan na nakaranas ng maraming digmaan at kalamidad. Mula nang itatag ang Republika ng Pilipinas, marami nang nailuklok. Silang lahat may naiwang kanya-kanyang tatak ng pamumuno. Ang unang Pangulo ng bansa, si Emilio Aguinaldo, ang nagtatag ng unang Republika ng Pilipinas. Siya din ang isa sa naging susi kung kaya't naideklara ang ating kasarinlan mula sa mananakop na dayuhan. Dahilan upang maiwagayway ang watawat na sumisimbolo sa ating pagka-Pilipino. Ang sumunod na transitional government sa pamamahala ni dating Pangulong Manuel L. Quezon ang nagproklama sa Tagalog bilang ating pambansang wika. Tumanggap sa panukala na makaboto ang mga kababaihan at nagtatag ng National Economic Council para iangat ang estado ng ekonomiya ng bansa. Isa sa pinakakontrobersyal na dating Pangulo ng bansa ay si Jose P. Laurel dahil sa di umano'y pagsunod sa kagustuhan ng mga Hapon. Sa kabila nito, nakilala ang kanyang administrasyon sa pagpapatupad ng magtanim upang mabuhay policy bilang solusyon sa kagutumang naranasan ng ating mga kababayan noong Japanese occupation. Sumunod sa nanungkulan ang isa sa founder ng Nationalista Party, si Sergio Osmeña Sr. Sinimulan niyang bigyan ng kaayusan ang mga nasira ng digmaan. Isa rito ang muling pagbubukas ng Philippine National Bank. Sa kanyang pamumuno, nailahok ang ating bansa sa International Monetary Fund. Itinuloy ng sumunod na Pangulo ng bansa, si Manuel Rojas, ang rehabilitation projects sa pamamagitan ng Philippine Rehabilitation Act. Nagsasaad ito na babayaran ng Estados Unidos ang mga naapektuhan sa digmaan at ang pagbibigay ng pabuya sa mga naging tapat sa Estados Unidos. Dahil sa mga kaso ng katiwalian, naitatag ng sumunod na Pangulong si Elpidio Quirino ang Integrity Board para sugpuin ang korupsyon. Naitayo rin ang maraming pabrika na nagbigay ng trabaho sa ating mga kababayan. Sa kanyang administrasyon din ipinatayo ang mga kilalang hydroelectric power plant sa Maria Cristina Falls at Bulacan. Sunod na naihalal si Ramon Magsaysay. Bukod sa pag-iimbestiga sa korupsyon sa nakaraang administrasyon, ilan sa mga nagawa ni Maygay ay ang pagtatatag ng National Resettlement and Rehabilitation Administration, pagsulong ng Southeast Asia Treaty Organization laban sa komunismo at pagtatatag ng Presidential Complaints and Action Committee. Golden years kung tawagin ang termino ni Magsaysay at patunay dito ay nang pumangalawa ang bansa sa rankings ng mga clean and well-governed countries in Asia. Yun nga lamang, hindi natapos ni Magsaysay ang kanyang termino dahil siya ay namatay nang bumagsak ang sinasakyan niyang eroplano. Naiwan sa nooy Vice Presidente na si Carlos P. Garcia ang responsibilidad sa bansa. Sinikap niyang iangat ang kabuhayan ng mga Pilipino sa pamamagitan ng austerity program, Filipino First Policy at ang Bolen-Serrano Agreement na pinaigsi ang pananatili ng base militar ng mga Amerikano sa bansa. Tinugunan ng sumunod na Pangulo ang kakulangan ng programa ng mga nakaraang administrasyon para sa karaniwang tao. Sa pamamagitan ng Land Reform Law ni Diosdado Macapagal ay nagkaroon ng sariling lupa ang mga magsasaka. Ang mga nagtatrabaho sa sektor ng agrikultura ay nagkaroon din ng karapatang bumuo ng kanilang samahan. Bukod pa sa kasiguraduhang makatatanggap sila ng sahod na naaayon sa minimum wage law. Sumunod na nanungkulan si Ferdinand Marcos. Ang kanyang rehimen ay naalala sa pag-usbong ng naglalakihang ospital tulad ng Heart Center, National Kidney Institute at Philippine Children's Medical Center. Nandyan din ang pagsasaayos ng infrastruktura tulad ng malalawak na kalsada, mga tulay at paaralan. Sa kanyang unang termino ay pinatatag din ni Marcos ang sistema ng hudikatura at ng sandatahang lakas. Ngunit natabunan itong lahat ng mga kontrobersiyang dulot ng pagdedeklara ng martial law at ng di umano'y ill-gotten wealth ng kanyang pamilya. Pebrero 26, 1986,
umalis sa Malacanang si Marcos bilang resulta ng EDSA People Power Revolution. Nailuklok ang kauna-unahang babaeng pangulo sa Asia, si Corazon Aquino. Ilan sa kanyang kontribusyon ay ang Family Code of 1987, ang pagsasaayos ng executive branch at ng Korte Suprema. Sa kanyang pamamahala, naipasa ng Kongreso ang Comprehensive Agrarian Reform Law na nagbigay daan sa pamamahagi ng mga lupaing agrikultura sa mga tenant farmers mula sa mga may-ari nito. Ang sumunod na naupo sa Malacanang, si Fidel Ramos, ang sumalo sa krisis sa kuryenteng naranasan natin sa pagtatapos ng Cory Aquino administration. Sa kanyang termino, naisulong ang Peace Process Agreement sa pagitan ng pamahalaan at MNLF. Sa larangan ng ekonomiya, dahil sa mga naitatag na magandang pundasyon ni FVR sa larangan ng pagnenegosyo, kaya't nang nagkaroon ng matinding Asian financial crisis noong 1997, sa tulong ng malakas nating merkado, mas maliit ang naging epekto nito sa ating bansa. Sumunod na naihalal bilang punong ehekutibo ay si Joseph Ejercito Estrada. Era para sa mahirap ang kampanya ng dating artista, kaya naitatag ang National Anti-Poverty Commission at inilunsad ang Enterprise Development for the Poor. Ipinagmamalaki rin ng Administrasyong Estrada ang pagkagapi ng kampo at headquarters ng MILF. Mahigit 2 taon lang ang itinagal ng Administrasyong Estrada. Humarap siya sa isang impeachment court dahil sa mga akusasyong may kinalaman sa mga maanumalyang proyekto ng gobyerno tulad ng BW Resources Scandal, Hueting Gate Scandal at Hot Cars Scandal. Hindi man nagkaroon ng desisyon ang mga hukom sa kaso, noong 20 ng Enero taong 2001 ay idineklara ng Korte Supremang bakante ang posisyong kanyang inuokupa. Muling nagtipon ang taong bayan sa EDSA para patalsikin sa pwesto si Erap at noong ika-20 ng Enero 2001 nanumpa si Gloria Macapagal Arroyo bilang bagong Pangulo ng Pilipinas. Naalala ang Arroyo administration dahil sa holiday economics. Ilan din sa kontribusyon ni Arroyo ay ang pagtaas ng GDP o Gross Domestic Product at ang pagpapatupad ng EVAT o Expanded Value Added Tax para mapunan ang kakulangan sa pondo ng bansa. Natapos man ang termino ni Arroyo, humabol pa ang PDAF scam na pinaimbestigahan ng kasalukuyang administrasyon ni Benigno Aquino III. Ilan sa kanyang mga kontribusyon ay ang No Wangwang Policy, K-12 Educational System, Equipment Upgrade ng Pag-asa, pagtatatag ng Truth Commission at pagsulong ng RH Bill. Sa pagbaba ni Aquino sa pwesto, iiwanan niya ang ekonomiya ng bansa na may mahigit 6% average na paglago sa kanyang buong termino. 15 presidente na ang nanungkulan. Ang lahat may naiwang markang ating binabalik-balikan dahil sa naitulong ng mga ito sa ating lipunan. Ngunit heto tayo ngayon, kinakailangan pa rin sumabay sa ihip ng panahon. Marami ang nangingibang bansa para maghanap buhay. Pagdating sa kalidad ng edukasyon, mababa pa tayo sa rankings dahil hindi pa naiimplementa sa lahat ng paaralan ang K-12 system. Ang problema sa korupsyon ay hindi pa rin masolusyonan, kaya panglima ang Pilipinas sa pinakakorap na bansa na kabilang sa ASEAN. Sa usaping pangkapayapaan, pangalawa ang ating bansa sa least peaceful countries in Asia-Pacific region. At sa pag-ahon sa kahirapan, kabilang tayo sa top 100 countries na pinakamahirap sa buong mundo. Ngayong maghahalal tayo ng bagong mangunguna sa ating bansa. Sino kaya ang susunod na magtataglay ng simbolo ng kapangyarihan at buong tapang na may katapatang haharap sa malaking responsibilidad ng pamamalakad sa ating bayan?